Eto, mainit na balita. Balitang SEA Games tayo mga idol, Thailand. Nag-uumpisa na daw mandaya sa SEA Games matapos makakuha ng report ang Pilipinas na may mga naturalized player daw na ide-deploy ang Thailand kahit na wala naman silang passport before 16. Samantala, Pilipinas Women Football Team tinalo ang defending champion na Vietnam sa isang napakaangas na goal 1 minuto bago matapos ang laro. Tara, pag-usapan natin ang mainit na balitang yan. Siya nga pala mga idol, sa mga naghahanap ng legit na Gilas jerseys at iba pang paraphernalia ng Gilas, pwede mong i-click yung product link sa gilid ng aking mga video at makikita mo na sa kanan ang lahat ng legit stores na nagbebenta ng mga high quality merch ng Gilas. Maraming salamat mga idol. Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. Nakakuha umano ng report ang POC na may mga naturalized players daw ang Thailand this SEA Games na ide-deploy o dineploy kahit na hindi naman sila eligible to play sa event. Sa report na nakuha ng POC, nakakapaglaro na daw sa baseball event ang ilang naturalized players ng Thailand. Bagay na labag daw sa rules, sabi ng POC, at tinawag nila itong unfair sa mga bansang sumunod sa rules na inilabas ng host country. Sa pagre-research namin, 3 ang nakita naming players sa Thailand baseball team na obviously hindi naman mga Thais at pawang mga foreigner ang lahi. Kabilang sa 3 players na yan ay sina Oliver Graham Dunn, Christopher Michael Conran Jr. at Alexander Clark na halata namang hindi mga Thais. Pero hindi lang natin alam kung naturalized nga ba sila o nakakuha sila ng passport before 16. Pero base sa naging pahayag ng POC, nakadeploy na daw ang ilan sa mga naturalized players na to, which makes sense dahil ongoing na ang laban sa baseball event sa SEA Games. Karamihan nga sa mga players ng Pilipinas, lalo na sa basketball, ay nirestrict ng Thailand dahil daw sa FIBA rules na gagamitin dahilan para matanggal sina Angie Kwame at Justin Brownlee at iba pang Filipino-American players sa roster ni Coach Norman Black. Ang nakakapagtaka pa ay eligible to play si Kwame sa 3x3 pero naka-restrict maglaro sa 5-on-5. Dahilan para lalong magtaka ang POC sa mga kakaibang nangyayari sa SEA Games this year. Kaya ayon sa POC, nais daw nilang mag-file ng protesta kapag napatunayan nilang may mga naturalized players daw na nakadeploy ang Thailand sa iba't ibang events. Sabay-sabay natin abangan ang update na yan sa mga susunod na araw. Samantala, tinalo ng Philippine Women's Football Team sa score na 1-0 ang defending champion na Vietnam matapos ang napakaangas na late goal finish ni Mali Ramirez. 1 minuto na lang ang natitira sa extra time para tuluyang talunin ang mga Vietnamese. Dikit ang laban ng dalawang bansa matapos ang 90 minuto na bakbakan ng magsimulang makaramdam ng pagod ang dalawang team dahil wala pang goal na naitatala sa laro. Nagbago lang ang tema ng game nang simulan ni Philippine goalkeeper McDaniels ang free kick na sakto naman na nasa left wing. Etong si Hailey na sa unang attempt na header ng mga Pinay ay nadepensahan ng goalkeeper ng Vietnam. Pero blessing in disguise yan dahil na-open ang side ni Mali Ramirez para i-deliver ang isang solid na goal sa mukha ng goalkeeper ng kalaban. Yan ang ikatlong goal ni Ramirez sa SEA Games matapos din niya umiskor ng 1 goal sa kanilang laban sa Myanmar kaso natalo sila sa game na yon. Makakalaban naman ng Pilipinas ang bansang Malaysia sa last game ng group stage para malaman ang mga bansang makakapasok sa knockout stage. Sa mga gusto pala manood ng laban ng Gilas sa FIBA World Cup qualifiers nang walang delay at free for life, magbibigay po kami ng free live streaming link. All you have to do is i-like lang po ang aming Facebook at YouTube channel para mabigyan po kayo ng unlimited access sa mga sports games sa buong mundo.